Sa bawat kwento ng pag-ibig mayroong dalawang mukha, ang matamis na simula at ang mapait na katotohanan. Handa na ba kayong harapin ang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa pinakamalalim na pagmamahal? Sinasabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mong pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik ang dating refleksyon. Ngunit paano kung sa pagkasirang yon, isang bagong larawan, isang mas matatag na ikaw, ang siyang mabubuo? Samahan niyo ako sa ating kwento. Perpekto ang lahat. Yan ang tanging salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ni Liwayway Aguilar habang pinagmamasdan niya ang kanyang kuya, Sinag, na nakatayo sa dulo ng altar, naghihintay. Ang mga puting bulaklak na nakapalibot sa buong Hacienda de Amor ay tila kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang marahang tugtog ng violin ay nagbibigay ng pakiramdam na para silang nasa isang pelikula. Napangiti si Liwayway at marahang hinaplos ang wedding ring sa kanyang daliri. Halos 2 taon na ang nakalipas mula noong siya naman ang nasa posisyon ni Marikit, ang babaeng pakakasalan ng kanyang kapatid. Naalala niya pa ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang bilis ng tibok ng kanyang puso, at ang mga luhang namuo sa kanyang mata nang makita niya ang kanyang pinakamamahal na si Dante na naghihintay sa kanya. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mamahalin kita at hindi iiwan hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Ang bulong ni Dante noon. Ang mga salitang yon ang naging pundasyon ng mundo ni Liwayway. Isang mundo na sa mga sandaling ito ay perpekto. Nang magsimula, nang maglakad si Marikit sa aisle, suot ang napakagandang traje de boda, hindi napigilan ni Liwayway na mapaluha sa tuwa. Nilingon niya ang kanyang kuya Sinag. Nakita niya ang paglunok nito, ang bahagyang panginginig ng mga kamay. Lumapit siya rito para ayusin ang kurbata nito. Kuya, ayos ka lang? Nanginginig ka. Natatawang bulong ni Liwayway, ngunit hindi ngumiti pabalik si Sinag. Ang mga mata nito ay hindi nakatuon sa paparating na nobya, kundi tila sinusuri ang bawat sulok ng hasyenda. Isang kakaibang tensyon ang bumabalot dito na hindi maintindihan ni Liwayway. Okay lang ako, Liway. Just make sure you stay close. Sagot nito sa seryosong boses bago pilit na ngumiti ng tuluyan nang makalapit si Marikit. Kumunot ang noo ni Liwayway. Kakaiba. Pero ipinagsawalang bahala niya iyon. Marahil ay dala lang ng kaba. Ganyan naman talaga ang mga ikinakasal. Nais niyang ibahagi ang sandaling ito sa kanyang asawa. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Hinahanap ang pamilyar na tindig ni Dante, ngunit hindi niya ito makita. Kanina lang ay magkatabi sila, pero nagpaalam itong may kakausapin lang sandali. Excuse me, nakita niyo po ba si Mr. Ramos? Tanong niya sa isang waiter. Ay ma'am, pasensya na po, hindi ko po napansin. Magalang na sagot nito. Kinapa niya ang kanyang maliit na purse, umaasang matatawagan ito. Ngunit doon niya napagtanto, ang telepono ni Dante ay nasa loob ng kanyang bag. Iniwan nito sa kanya kanina. Isang bahagyang inis ang kanyang naramdaman, pero agad din itong napalitan ng pag-unawa. Marahil ay abala lang ito sa pag-aasikaso ng ibang bisita. Si Dante naman ang laging maaasahan. Nagpasya siyang hanapin ito. Lumakad siya palayo sa pagtitipon, patungo sa hardin kung saan mas tahimik. Marahil ay nagpapahangin lang ito. Ang amoy ng mga rosas at sampagita ay sumalubong sa kanya. Habang naglalakad siya sa isang makitid na daanan na napapalibutan ng matataas na halaman, may narinig siyang mga boses. Isang mahinang halakhak ng isang babae. Pamilyar. At isang malalim na boses ng lalaki. Napahinto si Liwayway. Boses iyon ni Marikit. At boses ni Dante. Sigurado ka bang walang makakakita sa atin dito? Rinig niyang sabi ni Marikit. May halong panunukso sa boses. Hayaan mo na sila. Sandali lang naman ito. I just needed to see you, sagot ni Dante. Ang boses na yon,
Ang boses na bumubulong sa kanya ng pagmamahal, gabi-gabi, ay may ibang tono ngayon. Nagtago si Liwayway sa likod ng isang malaking paso ng halaman. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng malakas. Anong ginagawa nila? Siguro ay pinag-uusapan lang nila ang sorpresa para kay kuya, sabi niya sa sarili. Sumilip siya sa maliit na siwang sa pagitan ng mga dahon. At doon, ang perpektong mundo ni Liwayway ay nagsimulang gumuho. Nakita niya si Dante, ang kanyang asawa, na marahang hinahaplos ang baywang ni Marikit, ang mapapangasawa ng kanyang kapatid. Ang puting bestida ni Marikit ay tila isang insulto sa ginagawa nila sa dilim. At sa isang iglap, inilapit ni Dante ang kanyang muka at hinalikan si Marikit. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay marahas, puno ng pananabik, puno ng isang sikretong matagal nang itinatago. Nakita ni Liwayway kung paano ipinulupot ni Marikit ang kanyang mga braso sa leeg ni Dante, tumutugon sa bawat galaw ng mga labi nito. Hindi makahinga si Liwayway. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang hawak niyang kopita ng champagne ay nanginig sa kanyang kamay. Ting! Ang tunog ng nababasag na salamin sa batong sahig ay tila kasing lakas ng isang pagsabog. Sa isang iglap, naputol ang halikan. Gulat na napalingon sina Dante at Marikit sa direksyon ng tunog. Ang kanilang mga mata, nanlalaki sa takot at pagkabigla, ay direktang tumama sa mga mata ni Liwayway na puno na ng luha. Nakatayo lang doon si Liwayway, hindi makagalaw, habang ang mga piraso ng nabasag na salamin sa kanyang paanan ay tila refleksyon ng kanyang nawasak na puso. Nanginginig ang kanyang mga labi. Isang pangalan lang ang nagawa niyang ibulong sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Dante? Hindi siya tumakbo. Mula sa kanyang kinatatayuan sa altar, kitang-kita ni Sinag ang lahat. Ang pag-angat ng kamay ng kanyang kapatid, ang pagbagsak ng kopita, at ang nakabibinging katahimikan na biglang bumalot sa hardin. Nakita niya ang itsura ng pagkawasak sa mukha ni Liwayway, isang imaheng tila sumaksak ng direkta sa kanyang puso. Ang unang hibok ng kanyang damdamin ay ang tumakbo palapit dito, ang yakapin ito ng mahigpit at itago sa lahat ng sakit. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang mga kamao niya ay umigting sa kanyang gilid, ang kanyang panga ay nagtiim. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Matagal niyang pinaghandaan ang sandaling ito. Ang sakit na nakikita niya sa mga mata ni Liwayway ngayon ay kasing sakit ng naramdaman niya noong una niyang matuklasan ang lahat. Ilang buwan na ang nakalipas. Gabi na at naunang natulog si Marikit sa guest room ng bahay nila. Naiwan nito ang telepono sa sala. Bigla itong umilaw. Isang mensahe ang pumasok. Hindi niya sinasadyang mabasa ang preview sa screen. Mula kay Dante. I can't stop thinking about our last meeting. Kailan kita masusolo ulit? Kasunod niyon ay ang pagbubukas niya sa telepono. Isang desisyong pinagsisihan niya, ngunit kinailangan niyang gawin. At doon, bumungad sa kanya ang katotohanan. Mga litrato, mga mensahe ng pagmamahal, mga planong hindi lamang tungkol sa pagnanasa, kundi tungkol sa pagpapabagsak sa kumpanya ng kanyang pamilya. Bawat salita ay isang patalim na bumaon sa kanyang likod. Mula noon, ang bawat ngiti niya kay Marikit, bawat pakikipag-usap niya kay Dante ay isang kalkuladong pag-arte. Ang kasal na ito ay hindi isang selebrasyon, isa itong entablado. At siya ang direktor ng pinakamalaking eskandalo na masasaksihan ng kanilang lungsod. Sa halip na tumakbo palapit kay Liwayway, lumingon si Sinag sa kanyang pinagkakatiwalaang event coordinator na nakapwesto malapit sa sound system. Isang bahagyang tango lang ang ibinigay niya. Iyon ang hudyat. Nagsimula siyang maglakad pababa ng altar. Ang bawat hakbang ay mabigat at may determinasyon. Ang mga bisita ay naguguluhan, nagbubulungan. Ang musika ay humina. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang groom na iniwan ng kanyang bride sa altar. Dire-diretso siyang umakyat sa maliit na entablado
kung saan naroon ang banda. Kinuha niya ang mikropono mula sa kinatatayuan nito. Ang malamig na bakal ay tila nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong hasyenda. "Salamat sa inyong pagdalo sa dapat sana'y pinakamasayang araw ng buhay ko." Tumingin siya ng diretso sa gawin ni na Dante at Marikit, na ngayon ay para ng mga estatwang hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam at takot. Pero bago po tayo magpatuloy, pagpapatuloy ni Sinag, ang kanyang boses ay unti-unting tumitigas. May isang bagay na kailangan malaman ng lahat. Isang leksyon tungkol sa katapatan at sa kataksilan. Sa hudyat na yon, ang malaking puting screen sa likod ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng mga masasayang litrato nila ni Marikit ay biglang umilaw at isang video ang nagsimulang umire. Hindi ito malinaw sa simula, tila kuha mula sa isang hidden camera, ngunit sapat na para makilala ang dalawang tao sa loob ng isang opisina, si Dante at si Marikit. Niyayakap ni Dante si Marikit mula sa likuran. Hinalikan nito ang kanyang leeg, isang pamilyar na eksena na kinunan ilang linggo na ang nakalipas. Isang sabay-sabay na paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay naging ugong. Sumunod ang isa pang clip. Sila'y magkahawak kamay habang kumakain sa isang tagong restaurant. At ang pinakahuli, ang pinakamalinaw sa lahat, isang video na kuha mismo sa hardin ng hasyenda. Ilang minuto lang ang nakalipas, ang kanilang marahas na halikan. Ang katahimikan ay nabasag ng mga sigaw, ng pagkamuhi, at hindi makapaniwalang mga salita. Ang mga magulang ni Marikit ay napahawak sa kanilang dibdib. Ang ama ni Dante ay napamura ng malakas. Si Dante at Marikit ay nakatayo roon, naliligo sa kahihiyan. Ang kanilang mga mukha ay namumutla sa ilalim ng mga ilaw ng hardin. Binalik ni Sinag ang mikropono sa kanyang bibig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dante. Simula pa lang ito. Sa pagbitaw niya ng mga salitang yon, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa kanyang gilid. Si Liwayway, ang kanyang kapatid. Bumagsak ito sa sahig, walang malay. Ang unang naramdaman ni Liwayway ay ang pagkirot sa kanyang sentido. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti! Puti ang kisame. Puti ang kumot na bumabalot sa kanya. Amoy alkohol. Nasaan siya? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang, Liway. Ang boses na yon, ang boses ng kanyang kuya. At sa isang iglap, lahat ay bumalik. Ang halikan, ang video, ang daan-daang pares ng matang nakatingin sa kanya. Puno ng awa at tsismis. Ang mukha ni Dante, hindi puno ng pagsisisi, kundi ng takot na nahuli. Ang sakit ay bumalik ng may dobleng tindi. At kasabay nito, isang damdaming hindi niya inaasahan. Galit. Matinding galit na nakatuon sa lalaking nasa tabi niya ngayon. Mabilis siyang umupo at hinarap si Sinag. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha, ngayon ay nag-aapoy. Bakit? Iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig, garalgal at puno ng hinanakit. Bakit mo ginawa yon, kuya? Bakit doon pa? Sa harap ng lahat. Hindi niya napigilan ang mga luhang muling bumalong. Pinagmukha mo akong tanga. Pinagmukha mo akong kawawang asawa na walang alam sa kalokohan ng asawa niya. Hindi mo ba naisip ang mararamdaman ko? Hindi kumibo si Sinag. Hinayaan niya lang na ilabas ni Liwayway ang lahat ng sakit, ang lahat ng sama ng loob. Bawat salita nito ay parang sampal, pero tinanggap niya ang lahat. Alam niyang karapatan nitong magalit. Nang humina na ang mga hikbi ni Liwayway, doon lang siya nagsalita. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Dahil kailangan, Liway,
Kailangan nilang malaman ang totoo. Ang totoo, ang totoo ay ipinahiya mo ako. Ipinahiya mo ang sarili mong kapatid. Sigaw niya pabalik. Umiling si Sinag. Umupo ito sa gilid ng kama at may kinuha sa ibabaw ng mesa. Isang makapal na brown folder. Inilapag niya iyon sa kandungan ni Liwayway. Hindi lang ito tungkol sa panloloko. Liway, buksan mo. Nag-aalangan man, binuksan ni Liwayway ang folder. Ang unang pahina ay isang bank statement. Mga malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa isang account ng Aguilar Land Holdings patungo sa isang personal na account. Sa pangalan ni Dante Ramos, sunod-sunod ang mga dokumento. Mga kontratang may pirma niya. Mga pirma na hindi niya matandaang lubusang binasa dahil sa bulag na pagtitiwala. Mga email sa pagitan ni Dante at ng mga taong hindi niya kilala. Pinag-uusapan ang paglilipat ng assets at paghahanda sa acquisition. Hindi ito totoo. Bulong ni Liwayway, nanginginig ang mga kamay habang binubuklat ang bawat pahina. Hindi niya magagawa sa akin to. Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula 6 na buwan na ang nakalipas. Gabi iyon at ginising siya ni Dante. Ang mukha nito'y puno ng pag-aalala. Mahal, may problema sa isang investment, sabi nito. Kailangan ko lang ng pirma mo dito para maayos natin agad. It's just a formality para ma-liquidate ang ilang minor assets. Don't worry, ako ang bahala. Naniwala siya. Walang tanong-tanong. Pumirma siya. Ang pagmamahal niya ang naging panulat at ang tiwala niya ang naging tinta. Matagal ko nang alam, Liway, pag-amin ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ilang buwan na, bawat ngiti, bawat pagbati, lahat pagpapanggap. Ang kasal na ito, isa itong bitag, isang paraan para mailabas ang lahat ng ito sa publiko, kung saan hindi nila pwedeng itanggi, kung saan hindi nila pwedeng baliktarin ang kwento. Tumingala si Liwayway mula sa mga papeles. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Ang galit niya kay Sinag ay unti-unting napapalitan ng isang mas malalim na takot. Bakit nila ginagawa to? Dahil gusto nilang kunin ang lahat. Seryosong sagot ni Sinag. Gusto nilang pabagsakin ng ALH, ang kumpanyang itinayo ni Papa. Napahawak si Liwayway sa kanyang dibdib. Ang sakit ng kataksilan sa pag-ibig ay humalo sa sakit ng kataksilan sa pamilya. Ang kanyang perpektong mundo ay hindi lang gumuho. Ito ay sinunog hanggang sa maging abo. Tumingin si Sinag sa kanyang mga mata. Ang determinasyon ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. At hindi si Dante ang utak ng lahat ng ito, Liway. Isa lang siyang kasangkapan. Sino? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Humugot ng malalim na hininga si Sinag. Tila inihahanda ang kapatid sa isang mas mabigat na revelasyon. May mas makapangyarihang tao sa likod ng lahat ng to. Isang taong matagal nang may galit sa pamilya natin. Nag-angat ng tingin si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Isang taong nagngangalang Rocco Daquila. Rocco Daquila. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa loob ng isip ni Liwayway, paulit-ulit, na tila isang pamilyar ngunit matagal nang nakalimutang multo. Ang buong biyahe nila ni Sinag, pauwi mula sa hasyenda, ay binalot ng mabigat na katahimikan. Walang nagsasalita, walang salitang sapat para ilarawan ang pagkawasak na nangyari. Pagpasok nila sa malaking bahay ng mga Aguilar, ang bahay kung saan siya lumaki, ang bahay na naging kanlungan din niya at ni Dante, bawat sulok ay tila isang paalala ng kasinungalingan, lalo na ang sala. Nakatayo roon, sa ibabaw ng isang eleganteng mesa, ang kanilang malaking wedding portrait. Siya, nakangiti ng pagkatamis-tamis habang yakap-yakap siya ni Dante mula sa likuran. Ang mga mata ni Dante sa litrato ay puno ng pagsinta. Isang perpektong pag-arte. Isang apoy
ang biglang nag-alab sa dibdib ni Liwayway. Ang pighati na kanina'y parang alon na lumulunod sa kanya ay biglang naging apoy na tumutupok sa lahat. Naglakad siya patungo sa litrato. Hinaplos niya ang salamin, ang mukha ni Dante. Sinungaling, bulong niya. At sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang mabigat na frame at ibinagsak ito ng buong lakas sa sahig na gawa sa marmol. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasing ingay ng pagsabog ng kanyang puso. Hindi pa siya nakontento. Sunod-sunod niyang pinagbabasag ang mga picture frame sa mesa. Mga litrato nila sa Paris, sa Boracay, mga anibersaryo. Bawat piraso ng basag na salamin ay isang piraso ng kanyang nakaraan na gusto niyang burahin. Kinuha niya ang isang music box na regalo ni Dante, ang paborito niya, at inihagis ito sa pader. Ang matamis na himig nito ay biglang naputol. Nanghihinang napasandal si Liwayway sa pader, humihingal, habang pinagmamasdan ang ginawa niyang pinsala. Hindi iyon sapat. Ang sakit ay naroon pa rin, mas matindi, mas malalim. Liway, marahang tawag ni Sinag, na kanina patahimik na nanunood sa isang sulok. Hindi siya lumingon. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang bumasag dito. Ang pagring ng kanyang telepono. Nanginginig na kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Ang pangalan sa screen ay tila isang pang-iinsulto. Dante, my love. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tumangulang ang kapatid niya na parabang sinasabing, kayanin mo, harapin mo. Huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag. Liway? Mahal? Pakinggan mo ako. Please. Ang boses ni Dante sa kabilang linya ay basag, puno ng pagsusumamo. Isang boses na kayang-kaya siyang paikutin noon, pero hindi ngayon. Marikit, nilinlang niya ako, Liway. Tinukso niya ako. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Maniwala ka sa akin, please. Pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay tumatagos sa kanya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit sa tindi ng kanyang kasinungalingan. Hindi kumibo si Liwayway. Hinayaan niya itong magsalita, magpaliwanag, magmakaawa. Mahal, mag-usap tayo. Aayusin natin to. Tayong dalawa. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Doon na napuno si Liwayway. Isang malamig at nakakakilabot na katahimikan ang namayani bago siya nagsalita. Tapos ka na? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, patag at malamig na parang yelo. Natigilan si Dante. Liway? Ang drama mo, sabi ni Liwayway. Ang bawat salita ay mabagal at madiin. Tapos na ang palabas mo, Dante. Pero mahal, huwag na. Huwag mo nang banggitin pa ang salitang yan, putol niya. Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang lahat. At alam ko na ang lahat. Hindi lang tungkol sa babae mo. Tungkol sa pagnanakaw mo. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Tapos na tayo, Dante. At sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo sa pamilya ko. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinatay niya ang tawag at hinarap si Sinag. Ang mga luha ay wala na. Ang natira na lang ay ang nagbabagang determinasyon sa kanyang mga mata. Gusto kong makita ang lahat ng papeles, sabi niya. Lahat ng tungkol sa Aguilar Land Holdings at kay Rocco Daquila. Dinala siya ni Sinag sa lumang opisina ng kanilang ama. Ang silid ay amoy lumang papel at kahoy. Sa loob ng maraming taon, ito ang naging mundo ng kanilang ama. Ngayon, ito ang magiging battleground nila. Inilabas ni Sinag ang mga lumang ledger at folder. Ang alam ko lang, magkalaban sila sa negosyo noon pa. May isang malaking deal na pinag-agawan nila. Natalo si Daquila at mula noon, isinumpa niyang babagsak din ang pamilya natin. Habang isa-isang binubuklat ni Liwayway ang mga dokumento,
isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit, nakatagong kahon sa ilalim ng mesa ng kanilang ama. Puno ito ng mga personal na gamit, mga lumang sulat, at isang maliit na photo album. Binuksan niya ito. Mga litrato ng kanilang ama noong bata pa. Mga litrato nilang magkapatid. At sa huling pahina, isang litratong hindi pamilyar. Ang kanilang ama, mas bata pa, nakatayo sa tabi ng isang lalaking hindi niya kilala, ngunit may hawig kay Rocco Daquila. Sa pagitan nila ay isang maliit na batang babae na may malungkot na mga mata. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanilang ama. Ang aninong habang buhay kong dadalhin. Kinabukasan, ang bahay ng mga Aguilar ay tila isang kuta na pinaliligiran ng mga kaaway. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay walang tigil na ang pagring ng telepono. Mga reporter, mga tsismoso, mga kasosyo sa negosyo na nagtatanong kung totoo ang kumakalat na balita. Sa labas ng kanilang matataas na gate, may mga news van na nakaabang. Ang mga kamera ay parang mga buwitreng naghihintay ng masisila. Mula sa bintana ng opisina ng kanilang ama, tahimik na pinagmamasdan ni Sinag ang lahat ng yon. Hindi siya natulog buong gabi. Ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip ng susunod nilang hakbang. Sa tabi niya, sa mesa ay ang litratong natagpuan ni Liwayway. Ang imahe ng kanilang ama, kasama si Rocco Daquila, at ang isang batang babae ay tila isang palaisipan na kailangan niyang buuin. "Kuya!" Lumingon si Sinag. Nakatayo sa pintuan si Liwayway, balot sa isang robe. Namumugto ang mga mata nito, ngunit wala na ang bakas ng kahinaan. Napalitan iyon ng isang malamig na determinasyon na ngayon niya lang nakita sa kapatid. May kape. Alok nito. Hawak ang 2 tasa. "Salamat," sagot ni Sinag. Tinanggap ang isa. Ang simpleng gesture na yon ay isang mensahe. Magkasama tayo rito. Bago pa man sila makapag-usap, isang katulong ang kumatok at pumasok. "Sir Sinag, may bisita po kayo sa baba." Nagpumilit pong pumasok. Si Mr. Rocco Daquila daw po. Nagkatinginan ang magkapatid. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng kuryente sa hangin. Bumaba ang tasa ni Sinag sa mesa nang may bahagyang kalabog. Ang ahas ay kusang pumasok sa lungga. "Papasukin mo," utos ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado. "Puntahan mo muna ang kwarto mo, Liway. Ako ang haharap sa kanya." "Hindi," mabilis na sagot ni Liwayway. "Karapatan kong marinig ang sasabihin niyang mata niya. Kasama ako sa laban na to." Nakita ni Sinag ang apoy sa mga mata ng kapatid at tumango. Sabay silang bumaba. Sa gitna ng kanilang sala, sa lugar kung saan nagkalat ang mga nabasag na picture frame kagabi, nakatayo si Rocco Daquila. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit. Ang kanyang buhok, na may mga uban sa gilid, ay maayos na nakasuklay. May dala itong isang maliit na buke ng puting bulaklak. Kung hindi lang alam ni Sinag ang katotohanan, iisipin niyang isa itong mabait na matandang nag-aalala. "Sinag-iho," bati nito. Ang boses ay malumanay at puno ng pekeng simpatiya. Lumapit ito at tinapik ang kanyang balikat. "Nakikiramay ako sa nangyari. Isang malaking eskandalo. Nakakagulat na may mga taong kayang gawin ang ganitong bagay." Pinanatili ni Sinag ang kanyang malamig na ekspresyon. "Salamat sa pag-aalala, Mr. Daquila, pero abala kami ngayon." "Naiintindihan ko," sabi ni Daquila. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid. Tila sinusuri ang bawat detalye ng pinsala. "Kaya nga ako naparito, bilang isang matagal ng kaibigan at kasamahan sa negosyo ng iyong yumaong ama. Masakit sa akin na makitang nangyayari ito sa kanyang legasya." Inilapag nito ang mga bulaklak sa isang mesa. "Nandito ako para tumulong." Isang sarkastikong ngiti ang gustong kumawala sa mga labi ni Sinag, pero pinigilan niya. "At paano mo naman kami planong tulungan?"
Ang stock market ay hindi magiging maganda sa Aguilar Land Holdings bukas. Paliwanag ni Dakila. Tila isang profesor na nagtuturo. Ang mga investor ay magpapanik. Ang tiwala ng publiko ay mawawala. Para ma-stabilize ang kumpanya, kailangan nyo ng malakas na kakampi. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa likod ng mamahaling salamin. Handa akong bilhin ang shares ng kumpanya ninyo. Sa isang friendly price, syempre, para protektahan ang pangalan ng iyong ama. Ang alok ay binalot sa seda, ngunit sa loob nito ay isang matalim na patalim. Gusto nitong bilhin ang kanilang kahinaan. Gusto nitong angkinin ang kanilang pagbagsak. Hindi kami nagbebenta, madiin na sagot ni Sinag. Sa pagkakataong yun, lumabas si Liwayway mula sa likod ng isang haligi. Ang kanyang presensya ay nagpatigil kay Dakila. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa at isang kakaibang emosyon ang dumaan sa mukha nito. Hindi awa, hindi simpatiya, kundi isang bagay na mas malalim, mas kalkulado. Tila isang mananalo sa sugal na tinitingnan ang kanyang talunang kalaban. Liwayway, iha, sabi nito. Ang boses ay mas lalong lumambing. Labis kong ikinalulungkot ang pinagdadaanan mo. Walang babaeng dapat makaranas ng ganitong kataksilan. Hindi sumagot si Liwayway. Nakatitig lang ito pabalik. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Ngumiti si Dakila. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Well, pag-isipan ninyo ang alok ko. Bukas ang aking pinto para sa inyo. Tandaan ninyo, sa mundong ito, minsan kailangan nating mamili ng laban na kaya nating ipanalo. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at marahang naglakad palabas ng bahay na tila pag-aari niya ang lugar. Nang magsara ang pinto, napabuga ng hangin si Sinag na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Ang presensya ng taong yon ay nakakasakal. Biglang nagring ang telepono ni Sinag. Isang unregistered number. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Hello? Sinag... Natigilan siya. Ang boses, kahit garalgal at puno ng takot, ay pamilyar. Boses ni Marikit. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Makinig ka. Umiiyak ito sa kabilang linya. Wala kang alam. Wala kayong alam. Hindi niyo kilala kung sino ang kinakalaban ninyo. Tapos na tayo, Marikit. Huwag mo na akong tawagan. Akma na niyang ibababa ang telepono nang sumigaw ito. Mag-ingat ka. Sigaw nito. Ang boses ay puno ng desperasyon. Mag-ingat ka sa tatay ko. At biglang naputol ang linya. Nabitawan ni Sinag ang telepono. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Tatay ko. Ang 2 salitang yon ay nagpabago sa lahat. Mag-ingat ka sa tatay ko. Ang mga salita ni Marikit ay tila bombang sumabog sa pagitan ni Sinag at Liwayway. Nanatili silang nakatayo sa sala, nakatingin sa isa't isa, habang ang katotohanang dala ng mga salitang iyon ay unti-unting lumulunod sa kanila. Anong ibig niyang sabihin? Basag ni Liwayway sa katahimikan, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga Legaspi, kilala natin ang pamilya nila. Paanong? Hindi ko alam. Putol ni Sinag. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng 1,000 milya kada minuto. Pero kailangan nating malaman. Ngayon din. May isang tao lang siyang mapagkakatiwalaan para sa ganitong uri ng trabaho. Isang pribadong investigador na dati nang nakatulong sa kanilang kumpanya. Agad niyang tinawagan si Mr. Sandoval, isang matandang lalaki na mas maraming alam na sikreto kaysa sa sino man sa lungsod ng Silangan. Mang Ben, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor, sabi ni Sinag sa telepono habang naglalakad-lakad sa opisina ng kanilang ama. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya Legaspi at ang koneksyon nila kay Rocco Dakila. Bawat detalye, kahit gaano kaliit. Maselan yan, Sinag. Sagot ng investigador sa kabilang linya. Si Dakila ay parang multo.
magaling magtago ng sikreto. Kaya nga ikaw ang tinawagan ko, giit ni Sinag. Bayaran kita kahit magkano. Kailangan ko ng sagot bago matapos ang araw. Ang maghapon na iyon ay ang pinakamahabang maghapon sa buhay ni Liwayway. Bawat tunog ng telepono, bawat anino sa bintana ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang buong istorya ay hindi na lamang tungkol sa isang lalaking nanloko at sa isang babaeng mga agaw. Ito ay mas malaki, mas madilim. Pinilit niyang ilibang ang sarili. Inayos niya ang mga nagkalat na gamit sa sala. Pinulot niya ang mga piraso ng nabasag na salamin. Bawat isa'y tila isang piraso ng kanyang buhay na hindi na maibabalik. Habang nag-aayos, muli niyang nakita ang litratong natagpuan niya kagabi. Pinagmasdan niyang muli ang mukha ng batang babae. Ang malungkot nitong mga mata. Ang paraan ng pagkakayapos nito sa braso ni Rocco Dakila. May pamilyar sa itsura nito. Isang bagay na hindi niya matukoy. Gabi na nang muling tumawag si Mang Ben. Nasa speakerphone ito para marinig nilang pareho ni Liwayway. "Sinag, may nakuha na ako," sabi ng matanda. "Pero hindi mo magugustuhan? Sabihin mo na." Madiin na sagot ni Sinag. Ang pamilyang Legaspi, malinis sila. Simpleng pamilya, pero may isang bagay na kakaiba. Si Marikit, hindi nila tunay na anak. Napahawak si Liwayway sa braso ng upuan. Ayon sa mga source ko sa City Hall, ampon si Marikit. At ang original na birth certificate niya, inabot ako ng buong araw para mahanap ang kopya. Nakatago sa ilalim ng ibang pangalan. Anong pangalan? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos hindi na humihinga. Isang sandali ng katahimikan ang namayani bago sumagot si Mang Ben. Marikit Alessandra Dakila, ang nakalagay na ama. Rocco Dakila. Kung ang mga salita ni Marikit kanina ay isang bomba, ito ay isang lindol na umayanig sa pundasyon ng lahat ng kanilang nalalaman. Si Marikit ay anak ni Rocco Dakila, ang babaeng dapat ay magiging asawa ng kanyang kuya. Ang babaeng sumira sa kanyang pagsasama ay anak pala ng mortal na kaaway ng kanilang pamilya. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isip ni Liwayway. Ang paglapit ni Marikit kay Sinag, ang perpektong tiyempo ng kanilang relasyon, ang pagmamanipula ni Dante sa kumpanya. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano, isang masalimuot at demonyong plano na isinagawa sa loob ng maraming taon. Ang pag-ibig ni Sinag, ang kanyang kasal, lahat ay kasinungalingan. Isang paraan para makapasok ang kalaban sa loob ng kanilang pamilya, sa loob ng kanilang tahanan. Nanginginig na kinuha ni Liwayway ang lumang litrato. Tinitigan niya ang mukha ng batang babae. At pagkatapos, ay ang mukha ni Marikit sa kanyang isipan. Ang hugis ng mga mata. Ang kurba ng mga labi, ang lungkot, iisa lang sila. "Liway," tawag ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi makasagot si Liwayway. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay paghihiganti. Isang personal at malalim na paghihiganti. At sila, lalo na siya, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Nabitawan niya ang litrato. Sa sahig, ang nakangiting mukha ng kanyang ama ay tila nakatingin sa kanya na para bang nagbababala mula sa nakaraan. Ang aninong habang buhay kong dadalhin. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang revelasyon na si Marikit ay anak ni Rocco Dakila ay hindi isang simpleng balita. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Ngunit bago pa man makapaghanda sina Liwayway at Sinag para sa laban, inunahan na sila ng kalaban. Ang pag-atake ay dumating hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng mga headline. Kinabukasan, ang mukha ni Dante at Marikit ay nasa lahat ng pahayagan at news website. Ngunit hindi sila ang kontrabida, sila ang biktima. Aguilar Air, ginamit ang kasal para magtakwil ng mga utang. Ramos at Legaspi,
Biktima ng isang masalimuot na family feud? Ang mga artikulo ay puno ng mga kasinungalingan. Isinalaysay dito na si Sinag daw ay may malaking utang kay Dante, na ang eskandalo sa kasal ay isang desperadong palabas para sirain ang pangalan ni Dante at hindi ito makapaningil. Si Marikit naman ay inilarawan bilang isang inosenteng nobya na naipit sa gulo. Pero ang pinakamasakit na atake ay nakatuon sa Aguilar Land Holdings. Isang formal na kaso ang isinampa ni Rocco Daquila laban sa kanila, gamit ang mga pekeng dokumento at mga testimonya mula sa mga taong binayaran niya. Inakusahan niya ang ALH ng pandaraya at pagmamanipula sa stock market. Ipinakita niyang ang kumpanya ay malapit ng bumagsak at niloloko lamang nito ang mga investor. Ang epekto ay mabilis at brutal. Na-freeze ang lahat ng accounts ng kumpanya, Sinag, sabi ni Attorney Morales, ang matagal ng abogado ng pamilya, sa kabilang linya ng telepono. May court order. Hindi tayo pwedeng maglabas ng kahit isang sentimo. Napahawak si Sinag sa kanyang sentido. Pero hindi yan totoo. May pera ang kumpanya. Alam ko, sagot ng abogado, ang boses ay pagod. Pero ang korte ay kumilos base sa ebidensyang iprinisinta ni Daquila. Hanggat hindi natin napapatunayang peke ang mga yon, nakatali ang mga kamay natin. Tila gumuho ang mundo sa paligid ni Liwayway. Ang bawat tawag sa telepono ay nagdadala ng masamang balita. Ang mga matatagal ng empleyado ng ALH ay isa-isang nag-resign, natatakot na madamay sa gulo. Ang mga kasosyo sa negosyo na dati tumatawag para makipagkaibigan ay hindi na makontak. Ang telepono ni Liwayway na dati puno ng mga mensahe mula sa mga kaibigan ay biglang natahimik. Tinalikuran sila ng lahat. Ang pinakamasaklap na balita ay dumating kinahapunan. Sina Dante at Marikit ay nakapagpiyansa at nakalaya na. Sa TV, napanood ni Liwayway ang isang press conference na inorganisa ni Rocco Daquila. Nakatayo ito sa gitna, parang isang tagapagligtas. Sa kanyang magkabilang gilid ay sina Dante at Marikit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pekeng pighati. Nandito po ako ngayon hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama. Madamdaming sabi ni Daquila sa mga kamera. Isang ama na nasasaktan para sa kanyang anak na dapat sana, si Marikit. At bilang isang kaibigan na nag-aalala para sa kinabukasan ng isang kumpanyang itinayo ng kaibigan ko. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Dahil dito, pagpapatuloy ni Daquila upang mailigtas ang Aguilar Land Holdings mula sa tuluyang pagbagsak at upang maprotektahan ang interes ng mga maliliit na investor, ang aking kumpanya ay mag-aalok na bilhin ng ALH. Ito na ang tanging paraan. Ang anunsyo ay isang sampal sa mukha. Ang plano ni Daquila ay malinaw na. Sirain sila, wasakin ang kanilang pangalan, at pagkatapos ay pumasok na parang isang bayani para pulutin ang mga piraso sa napakamurang halaga. Pinatay ni Liwayway ang telebisyon. Hindi na niya kayang makinig pa. Ang bahay na dati puno ng buhay at tawanan ay nabalot na ng nakabibinging katahimikan. Siya at si Sinag ay tila mga estranghero sa sarili nilang tahanan, napapalibutan ng mga anino ng kanilang nakaraan at ng isang hinaharap na tila wala ng pag-asa. Pumasok siya sa opisina ng kanilang ama. Ang silid ay madilim at malamig. Umupo siya sa malaking upuan sa likod ng mesa. Ang upuang dati simbolo ng kapangyarihan at tagumpay. Ngayon, para itong isang trono sa isang bumagsak na kaharian, nakita niya ang kalat sa ibabaw ng mesa. Mga papeles na walang saysay, mga kontratang wala ng bisa. Sa ilalim ng lahat ng iyon, ang litrato ng kanilang ama. Doon na bumigay si Liwayway, ang lakas na ipinipilit niyang ipakita sa mga nakalipas na araw ay biglang naglaho. Ang sakit, ang galit, ang pagod.
ang takot. Lahat ay bumuhos. Napahagulgol siya. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nawala na ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ang kanyang kinabukasan. Ang pangalan ng kanilang pamilya ay dinungisan. Ang legasya ng kanilang ama ay winasak. Pumasok si Sinag sa silid at nakita ang kanyang kapatid na umiyak. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Lumapit lang siya at niyakap ng mahigpit si Liwayway. Sa loob ng madilim na opisina, ang magkapatid na Aguilar ay magkayakap. Dalawang kaluluwang naliligaw sa gitna ng isang perpektong bagyo na nilikha para wasakin sila. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Ilang araw ang lumipas na tila isang mahabang, madilim na gabi. Sa loob ng bahay ng mga Aguilar, ang pag-asa ay isang salitang banyaga. Si Sinag ay abala sa pakikipag-usap sa mga abogado. Sinusubukang humanap ng kahit maliit na butas sa pader na itinayo ni Rocco Daquila sa kanilang paligid. Si Liwayway naman ay tila isang anino, gumagalaw sa loob ng bahay ng walang buhay. Isang hapon, habang nag-iisa sa opisina ng kanilang ama, nagpasya siyang linisin ito. Hindi para maghanap ng kung ano paman, kundi para lang may pagkaabalahan, para takasan ang mga boses sa kanyang isip. Habang pinupunasan niya ng basahan ang malaki at antigong mesa na gawa sa nara, napansin niya ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita noon. Isang maliit na uka sa ilalim ng mesa, halos hindi kapansin-pansin. Dahil sa kuryosidad, kinapa niya ito. Ang kanyang mga daliri ay nakaramdam ng isang maliit na trangka. Dahan-dahan niya itong itinulak. Isang mahinang click ang narinig at isang maliit. Sikretong drawer ang bumukas. Isang espasyong halos kasing nipis lang ng isang libro. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang laman nito. Dalawang bagay lang ang naroon. Ang una ay isang maliit na itim na kwaderno. Ang balat nito ay luma na at may mga gasgas. Isang diary. Ang pangalawa ay isang luma at makalawang na susi. Isang susi para sa isang safety deposit box. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa malamig na kahoy ng mesa at binuksan ang kwaderno. Ang sulat kamay sa loob ay walang duda. Sulat kamay ng kanyang ama. Ang petsa sa unang pahina ay mahigit 20 taon na ang nakalipas. Habang binabasa niya ang bawat salita, isang kwentong matagal nang nakabaon sa limot ang nabubuhay sa kanyang harapan. Hindi ito kwento ng isang masamang tao, kundi kwento ng isang taong puno ng pagsisisi. September 12, 98. Sinubukan kong tulungan si Rocco. Sinabi ko sa kanya na ang mga pinapasok niyang deal ay delikado, na ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay lalamunin siya ng buo. Ngunit hindi siya nakinig. Ang kanyang ambisyon ay naging kanyang lason. Ngayon, bagsak na ang kanyang kumpanya at sinisisi niya ako. October 3, 1998. Dahil sa utang na loob, dahil sa aming pagkakaibigan, tinulungan ko siyang makabangon. Nag-invest ako sa bago niyang proyekto. Isang pagkakamali. Nalaman kong ginagamit niya ang pera hindi para sa negosyo, kundi para bayaran ang mga utang niya sa sugal. He was skimming company funds. Hinarap ko siya. October 15, 98. Nagalit siya. Nagbanta. Sinabi niyang wawasakin niya ako. Nawawasakin niya ang lahat ng mahalaga sa akin. Ang puot sa kanyang mga mata. Hindi ko yun malilimutan. Patuloy sa pagbasa si Liwayway. Bawat pahina ay isang revelasyon. Ang kanyang ama ay hindi kontrabida sa kwento ni Rocco Daquila. Siya ang biktima na pinalabas na kontrabida. Sinubukan nitong iligtas ang isang kaibigan mula sa sarili nitong pagkawasak, ngunit ang tinanggap nitong kapalit ay isang habang buhay na galit. Sa huling pahina ng diary, isang pangungusap lang ang nakasulat, tila isinulat ng may panginginig. Itinago ko ang lahat, ang orihinal na kontrata, ang mga resibo ng kanyang mga utang,
Ang katibayan ng kanyang pandaraya, itinago ko sa lugar kung saan hindi niya ito mahahanap para protektahan ang aking pamilya, para protektahan si Marikit. Si Marikit, doon na napahinto sa pag-iyak si Liwayway. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. "Kuya!" sigaw niya. Mabilis na pumasok si Sinag sa opisina. "Anong nangyari?" Itinaas ni Liwayway ang diary at ang susi. Si Papa, itinago niya ang lahat, ang ebidensya, ang patunay na si Dakila ang nagsinungaling. Pinakita niya ang diary kay Sinag. Habang binabasa nito ang mga salita ng kanilang ama, ang pagod sa mukha ni Sinag ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Ito na ang sandatang kailangan nila. Bank of the Eastern Islands. Basa ni Sinag sa maliit na pangalang nakaukit sa susi. Kailangan nating puntahan. Bukas na bukas din. Ang katahimikan sa bahay ay napalitan ng isang bagong enerhiya. Ang pag-asa, na dati isang malayong bituin, ay biglang naging isang araw na sisikat sa kanilang umaga. Nang gabing iyon, habang inaayos nila ang mga plano, tumunog ang telepono ni Liwayway. Isang unknown number. "May pag-aalinlangan," sinagot niya ito. "Huwag kayong magkakamaling lumaban." Isang malamig at garalgal na boses ang nagsalita sa kabilang linya. "Alam namin ang bawat galaw ninyo. Manahimik na lang kayo kung gusto niyo pang mabuhay ng payapa." Ang banta ay malinaw. Alam ni Dakila. O marahil ay nararamdaman niyang may gagawin sila. Ibinaba ni Liwayway ang telepono, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mas matinding galit. Tumingin siya kay Sinag. "Hindi na tayo pwedeng matakot, kuya," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Bukas, kukunin natin ang para sa atin." Kinabukasan, habang minamaneho ni Sinag ang kanilang sasakyan patungo sa bangko, napansin ni Liwayway ang isang itim na SUV sa kanilang rearview mirror. Kanina pa ito sumusunod sa kanila mula nang umalis sila sa bahay. "Kuya, bilisan mo," sabi niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi tayo nag-iisa. Ang pagmamaneho ay naging isang desperadong karera. "Kumapit ka, Liway," sabi ni Sinag. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Sa bawat pagliko niya sa masisikip na kalye ng lungsod ng silangan, ang itim na SUV ay nakasunod pa rin. Hindi bumibitaw, na parang isang aninong uhaw sa panganib. "Anong gagawin natin, kuya?" tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng tapang. "Kailangan nating makarating sa bangko. At kailangan nating maligaw ang mga yan," sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumilipat mula sa daan patungo sa rearview mirror. Sa isang mabilis na desisyon, bigla niyang iniliko ang sasakyan sa isang makitid na eskinita. Ang mga gulong ay umiskit sa semento. Mga basurahan ay tumilapon, mga nagulat na pusa ay nagtalunan. Ang SUV ay sumubok sumunod, ngunit masyadong malaki para sa daan. Napilitan itong umatras at maghanap ng ibang ruta. Iyon na ang pagkakataon nila. Pinalipad ni Sinag ang sasakyan, lumusot sa trapiko, hanggang sa wakas ay natanaw na nila ang mataas na gusali ng Bank of the Eastern Islands. "Dito na tayo," sabi niya. Mabilis na ipinarada ang sasakyan. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Halos takbuhin nila ang pasilyo ng bangko. Ang bawat segundo ay mahalaga. Sa loob ng vault, ang hangin ay malamig at tahimik gamit ang susi mula sa diary at ang identification na nadala nila. Binuksan ng isang bank manager ang isang luma at maalikabok na safety deposit box. Ang kanilang hininga ay tila huminto habang dahan-dahang inilalabas ni Sinag ang laman nito. Isang makapal na leather-bound folder. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binubuksan nila ang folder sa isang pribadong silid sa loob ng bangko. Ang amoy ng lumang papel ay sumingaw at naroon ang lahat. Ang orihinal na kontrata sa pagitan ng kanilang ama
at ni Rocco Dakila na may clause na nagsasabing anumang maling paggamit ng pondo ay magreresulta sa pagkawala ng lahat ng karapatan ni Dakila. Sunod-sunod na mga bank transfer slip na nagpapatunay na inililipat ni Dakila ang pera ng kumpanya sa kanyang personal offshore accounts at ang pinakamatibay na ebidensya, isang sulat na pirmado mismo ni Rocco Dakila kung saan inaamin niya ang kanyang mga pagkakamali at humihingi ng tawad sa kanilang ama, isang sulat na hindi kailanman na ipadala, isang patunay ng kanyang pagkakasala na isinulat mismo ng kanyang kamay. Nasa atin na kuya, bulong ni Liwayway, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng tagumpay. Nasa atin na ang lahat. Tama ka, sabi ni Sinag. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Morales. Attorney, nasa amin na ang ebidensya. Ihanda mo na ang pulis. Pupunta kami ngayon sa ALH Tower. Ngayon ang araw ng board meeting. Mag-iingat kayo, babala ng abogado. Oras na para tapusin to, sabi ni Sinag. Ang biyahe papunta sa ALH Tower, ang gusaling simbolo ng kanilang pamilya, ay puno ng tensyon. Alam nilang sa pagpasok nila doon, wala nang atrasan. Ang conference room sa pinakamataas na palapag ay puno ng mga taong nakasuot ng itim na suit. Mga board member, mga investor, mga abogado. At sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Rocco Dakila na parang isang hari sa kanyang trono. Sa tabi niya, si Dante at si Marikit. Nang bumukas ang pinto at pumasok sina Sinag at Liwayway, lahat ng ingay ay huminto. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rocco Dakila. Oh, look who's here, the fallen prince and princess. Ipagpapatuloy na sana namin ang meeting para formal na i-approve ang aking takeover. May huli ba kayong salita? Hindi sumagot si Sinag. Sa halip, lumakad siya patungo sa mesa. Dala ang leather-bound folder. Si Liwayway ay sumunod sa likod niya. Ang kanyang tindig ay matatag. Inilapag ni Sinag ang folder sa mesa nang may malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi kami naparito para magsalita, Mr. Dakila. Sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay malamig at matalim. Naparito kami para ipakita ang katotohanan. Nagtawanan sina Dakila at Dante. Katotohanan? Anong katotohanan? Na niloko niyo ang lahat? Sa sandaling iyon, ang atensyon ng lahat ay napunta kay Liwayway. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Ang babaeng inakala ng lahat na wasak at talunan ay nakatayo ngayon sa kanilang harapan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat na para marinig ng lahat. Ang katotohanan na kayo ang manloloko. Biglang bumukas muli ang mga pinto ng conference room, ngunit hindi abogado ang pumasok, mga pulis. Ang nangiti sa mukha ni Rocco Dakila ay biglang naglaho. Sumigaw si Liwayway, ang kanyang boses ay puno ng lakas na nagmula sa lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Itigil niyo yan. Lahat kayo ay niloloko. Itinaas niya ang isang dokumento mula sa folder, ang sulat ni Dakila. Itinutok niya ito sa matandang lalaki. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pag-ibig para sa isang taksil, ngayon ay puno ng matinding galit para sa isang demonyo. Ang laro mo, Rocco Dakila, tapos na. Ang pagpasok ng mga pulis ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng conference room. Ang mga board member ay napatayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter na nakasunod sa mga pulis ay walang tigil na kumikislap, ninanais na makuha ang bawat anggulo ng nalalapit na pagbagsak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan ni Liwayway at Rocco Dakila. Ang matandang lalaki
na kanina'y puno ng kayabangan ay nakatitig sa sulat na hawak ni Liwayway na para bang isa itong multo mula sa nakaraan. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi, hindi yan totoo. Gawa-gawa niyo lang yan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang naging garalgal. Gawa-gawa lang ba, Mr. Dakila? Sabat ni Sinag. Isa-isa niyang inilatag ang mga dokumento sa mahabang mesa para makita ng lahat. Ito ba ang orihinal na kontrata na nagsasabing mawawala ang lahat ng karapatan mo sa oras na mandaya ka? O baka naman itong mga bank transfer slip na nagpapakita ng paglipat mo ng milyon-milyon sa sarili mong account sa Cayman Islands? Bawat dokumento na inilalapag ni Sinag ay tila isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Dakila. Nawala na ang lahat ng kontrol ni Dakila. Ang maskara ng isang kagalang-galang na negosyante ay tuluyan ng natanggal. Inilalabas ang isang desperadong halimaw. Mga kasinungalingan, frame up ito. Huwag kayong maniwala sa kanila. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ng hepe ng mga pulis ang mga dokumento at mabilis na tiningnan. Tumango ito kay Attorney Morales na kasama na rin nila ngayon. Rocco Dakila, sabi ng hepe sa isang malakas at malinaw na boses. Inaaresto ka namin sa kasong large-scale fraud, embezzlement at perjury. 2 pulis ang lumapit para pusasan siya. Sa sandaling iyon, tila isang hayop na nasukol si Dakila. Nagpumiglas siya, sumisigaw ng mga pagbabanta at sumpa. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ako. Babagsak kayong lahat. Ang kanyang mga sigaw ay nawalan ng saysay habang hinihila siya palabas ng silid. Ang atensyon ng lahat ay napunta ngayon kina Dante at Marikit, na nakaupo pa rin, tila na paralisa sa takot. Tiningnan ni Liwayway si Dante, ang lalaking minahal niya ng sobra, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay, ay nakatingin sa kanya ngayon. Hindi nang may pagsisisi, kundi nang may pagkamuhi. Ikaw, bulong nito, sinira mo ang lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liwayway. Hindi, Dante. Matagal mo nang sinira ang lahat. Pinulot ko lang ang mga piraso. Lumapit din ang mga pulis sa kanila. Dante Ramos, Marikit Legaspi, inaaresto rin kayo bilang mga kasabwat sa krimen. Hindi na nagpumiglas si Dante, tila isang lobong tinanggalan ng hangin. Sumuko na lang siya habang pinoposasan. Si Marikit naman ay napahagulgol. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao, si Liwayway. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Sa mga mata ni Marikit, nakita ni Liwayway ang lahat. Ang galit, ang inggit, ang pagsisisi at ang pagkatalo. Isang tingin na nagsasabi ng 1,000 salita na hindi na kailanman mabibigkas. Nang mailabas na ang tatlo, isang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang mga board member ay isa-isang lumapit kina Sinag at Liwayway, humihingi ng tawad, nagpapaliwanag. Tinanggap nila ang mga ito ng walang emosyon. Nang sa wakas ay sila na lang ang natira sa malaking silid, kasama ang kanilang abogado, napabuga ng hangin si Liwayway na matagal na niyang pinipigil. Napatingin siya sa bintana, sa lungsod ng silangan na unti-unti nang nilalamon ng takip silim. Tapos na, kuya, bulong niya. Lumapit si Sinag at inakbayan siya. Oo, Liway, tapos na. Magkayakap sila habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman nilang gumaan ang kanilang mga dibdib. Ang bigat ng kasinungalingan at kataksilan ay nawala na. Ang katarungan na inakala nilang imposible ay dumating na. Ito ang kanilang Liwayway. Ang simula ng isang bagong umaga. Pagkalipas ng ilang linggo, habang abala si Liwayway sa pag-aayos ng mga gusot sa kumpanya,
Isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa city jail. Nang buksan niya ito, isang pamilyar na sulat kamay ang kanyang nakita. Sulat mula kay Marikit. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang ang pangalan ng mga Aguilar ay muling luminis at ang mga taong nagkasala sa kanila ay naparusahan. Si Rocco Daquila at Dante Ramos ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Marikit, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Sa loob ng isang taon na yon, maraming nagbago. Ang Aguilar Land Holdings na dating nasa bingit ng pagbagsak ay muling bumangon, mas matatag at mas malakas kaysa dati. Sa ilalim ng magkatuwang na pamumuno ni Sinag at Liwayway, ang kumpanya ay naging simbolo ng katatagan at integridad. Nakatayo si Liwayway sa loob ng isang malaking conference room, hindi bilang isang takot na asawa o biktima, kundi bilang ang bagong suo ng ALH. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang ipinipresenta niya ang isang bagong proyekto sa mga board member. Ang mga dating tumalikod sa kanila ay ngayoy nakikinig sa bawat salita niya. Puno ng paggalang. Pagkatapos ng matagumpay na meeting, bumalik siya sa kanyang opisina, ang dating opisina ng kanyang ama. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng mga papeles at ng kanyang laptop, ay nakatayo ang isang simpleng picture frame. Hindi ito isang wedding portrait, kundi isang litrato nilang dalawa ni Sinag, nakangiti habang nakatingin sa pagsikat ng araw. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang lumang sulat. Ang papel ay medyo lukot na. Ito ang sulat ni Marikit. Ang sulat na ilang buwan na niyang itinatago. Liwayway, panimula nito. Walang salita ang sapat para sabihing nagsisisi ako. Pinalaki ako ng tatay ko na puno ng puot. Ang tanging itinuro niya sa akin ay ang kamuhian ng pamilya ninyo. Ang sisihin kayo sa lahat ng nawala sa amin. Ginawa niya akong sandata para sa kanyang paghihiganti at ako, sa aking pagkabulag, ay sumunod. Hindi ko kailanman minahal ang kapatid mo, ngunit sa maikling panahon na nakasama ko siya, nakita ko ang kabutihan na hindi ko kailanman naranasan. At nakita ko sa iyo ang isang babaeng tapat magmahal, isang bagay na hindi ko kailanman matututunan. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat. Isinulat ko lang ito para malaman mo na sa bawat araw na ginugugol ko sa lugar na ito, iniisip ko ang buhay na sinira ko. Lalo na ang buhay na sana'y naging akin kung pinili ko lang ang tama. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Pero kahit hindi, naiintindihan ko. Tinupi ni Liwayway ang sulat. Lumabas siya sa balkonahe ng kanyang opisina. Dala ang sulat at isang lighter. Sinindihan niya ang isang sulok ng papel. Pinanood niya itong kainin ng apoy. Ang mga salita ng puot at pagsisisi ay nagiging abo, tinatangay ng hangin. Sa paglaho ng huling piraso ng abo, isang bigat ang nawala sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman sinagot ang sulat. Ngunit sa sandaling iyon, sa kanyang puso, nagpatawad na siya. Malalim yata ang iniisip mo. Isang pamilyar na boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Lumingon, si Liwayway at ngumiti. Nakasandal sa pinto si Sinag, may dalang 2 tasa ng kape. Kuya, bati niya, naalala ko lang ang lahat. Panahon na para kalimutan ng iba at simulan ng mga bago. Sabi ni Sinag, iniabot ang isang tasa. Aalis na pala ako sa susunod na linggo. Saan ka pupunta? Tanong ni Liwayway, nagulat. Magbabakasyon, mag-iikot sa mundo. Hahanapin ang sarili ko na nawala sa gitna ng lahat ng gulo. Ngiti ni Sinag. Huwag kang mag-alala. Kaya mo na dito. Mas magaling ka pa nga sa akin eh. Nagtawanan sila. Ang kanilang samahan na sinubok ng kataksilan ay mas naging matibay dahil sa katotohanan. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, isang lalaki ang naghihintay kay Liwayway sa lobi ng gusali. Si Miguel,
isang mabait at matalinong arkitekto na nakilala niya habang itinatayo muli ang isang nasirang proyekto ng kumpanya. Siya ang tumulong sa kanyang buuin muli. Hindi lang ang mga gusali, kundi pati na rin ang kanyang tiwala sa pag-ibig. Handa ka na? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Handa na! Sagot ni Liwayway. Maluwag na tinanggap ang kamay nito. Magkahawak kamay silang naglakad palayo sa ALH Tower. Hindi na sila lumingon pa. Ang kanilang destinasyon, ang dalampasigan. Habang papalubog ang araw at nag-aagaw ang kulay kahel at lila sa kalangitan, umupo sila sa buhanginan. Pinapanood ang mga alon na humahalik sa pampang. Masaya ka ba? Tanong ni Miguel. Tumingin si Liwayway sa papalubog na araw at pagkatapos ay sa lalaking nasa tabi niya. Ngumiti siya, isang ngiting totoo, payapa at puno ng pasasalamat. Oo, sagot niya. Sa wakas masaya na ako. Hindi na siya ang Liwayway na umiiyak sa hardin ng kataksilan. Hindi na siya ang anino sa loob ng isang madilim na opisina. Siya si Liwayway, ang bukang Liwayway, ang simula ng isang bagong umaga, isang bagong pag-asa at isang bagong pag-ibig. At sa pagkakataong ito, alam niyang ang kanyang bagong simula ay mas maliwanag kaysa sa lahat ng araw na nagdaan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwento ng sakit, pagbangon, at paghahanap muli sa sarili. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay simple lang. Ang pagtatapos ay hindi laging katapusan. Minsan, ito ay pagkakataon lamang para sa isang mas magandang simula. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na masaktan, kundi sa kung paano tayo bumabangon at muling nagmamahal matapos mawasak. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Liwayway? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.